Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula noon ay ipinamaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking hadlang, sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ang siyang magkakamit noon. Ano ang mapapala ng isang tao na makamtan niya ang buong daigdig kung ang katubas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Hayaan po ninyong simula ng aking humilya ngayon sa pamamagitan po ng aking isang kwento na naganap nung ako po ay nasa Hollywood para sa aking formation. Naalala ko lang po na sa panahon po ng aking humilya, nabanggit ko po na mayroong isang paboritong pagkain ako na matagal ko nang hindi nakakain sapagkat ako ay nasa Hollywood during that time. Ito po ay ang pagkain ginatan. Pagkatapos po ng aking humilya, 2 Pilipino po ang agad sumalubong sa akin at ang sabi nila, Father, halika, punta tayo sa bahay namin, mayroong ginatan. Nagulat ako. Bigla po akong naglaway sapagkat gusto ko ng ginatan. Sabi ko, sige, punta tayo. At kami nagpunta sa bahay. Pagdating namin sa bahay, agad-agad lumabas ang may bahay. Dala-dala ang isang pakete ng ginatan at isang termos ng mainit na tubig. Sabi ko, nasaan ang ginatan? Para ito, ang ginatan. Instant ginatan. Sabi ko, yan ba yun? Yung inaasahan kong ginatan, yung pinaghirapan. Yung alam mo na pumunta ka ng palengke, bumili ka ng mga iba't ibang uri ng prutas, mga sahog, bumili ka ng galapong, pinaghirapan mo, pinilog-bilog mo yun, pinagpawisan ka, kapapawis mo, pinupunas mo pa rin sa bilo-bilo, tapos niluluto, ang tagal-tagal, ganun sarap. Yun ang gusto ko. Paano wala dito noon? Saka ang hirap gawin noon. Masyadong maraming paghihirap at sakripisyo. Ito, instant ginatan. Kaya, sinubukan ko ang kainin ng ginatan. Only to find out, sabi ko sa kanila, pwede na, pero parang lasang gamot. Hindi ito yung ginatang aking inaasahan. Alam niyo mga kapatid, napakahilig po natin sa mga sandaling ito, sa mga tinatawag nating shortcuts. Yung mga tinatawag nating quick fix. Yung mga tinatawag nating mabilisang solusyon. Ayaw po natin ang dumadaan sa mga proseso ng mga paghihintay, mga proseso ng sakripisyo, mga proseso ng paghihirap. Ayaw po nating naghihirapan. Ayaw nating nagsasakripisyo, ayaw nating nasusugatan, ayaw nating nasasaktan. Na para bagang sinasabi natin, kapag ito ay nararamdaman mo, ito'y purong galing sa masamang espiritu na hindi dapat nasa buhay ko.
ang masaktan, ang masugatan, ang magsakripisyo, ang mahirapan. As much as possible, gusto nating laktawan yan. Pero naghahanap naman tayo lagi ng tagumpay. Nais naman natin gusto natin ng kaligayahan. Nais natin magkaroon ng maayos na pamilya, ng maayos na buhay. Pero ito ba ay nakukuha sa instant? Ito ba ay nakukuha sa tinatawag natin shortcut? Ito ba ay nakukuha sa pamamagitan ng pagtaya sa loto upang manalo? Kadalasan mga kapatid, hindi po natin maikakaila na kung maaaring iwasan ang kahirapan, sugat, sakripisyo, ay gagawin po natin. Pero kung titingnan po natin mga kapatid ang ating buhay, alam po natin na hindi naman po talaga natin maaaring iwasan ang mga bagay na ito. Lalong-lalo na sa mga taong pumiling magmahal, sa mga taong nagdesisyon na umibig. Sa kapag isang tao ay natutong umibig, lagi po natin tatandaan at sinabi ko na po sa inyo na ang desisyon na magmahal ay ang desisyon na buksan ng ating sarili sa posibilidad na masaktan, masugatan, magsakripisyo at mag-alay ng buhay. Hindi po maaaring paghiwalayin ang dalawa. Magkakambal po ang pagmamahal at ang sakripisyo. Kaya, kung titingnan din po natin ang ating buhay, marami po tayong mga tunay na biyaya hindi po maiwawala sa atin na dulot ng ating mga sakripisyo, pagpapakahirap para sa ibang tao. Meron po akong kakilala, isang labandera, na punong-puno ang sugat ng kanyang mga kamay at kalyo, subalit nakapagpatapos naman ng isang doktor sa kolehiyo. Hindi po natin maikakaila na maraming mga Pilipinong OFW ang umubos ng kanilang buhay sa labas ng bansa, iniwanan ng pamilya upang mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Hindi po natin maikakaila na mayroon po tayong mga kakilanang mga frontliners, doctors, nurses, na punong-puno naman talaga ng takot sa COVID, pero dahil sa hamon at pag-ibig na magpagaling ng tao naroon sa ospital, handang magkasakit, handang ibuwis ang kanilang buhay upang makapagpagaling lamang ng mga may sakit. Ito po ang pinakatema ng ating pagbasa, mga kapatid, sa araw na ito. Isang katotohanan na ang sakripisyo, paghihirap, sugat na ating daladala, posibilidad na mabigo, ay niyayakap natin sapagkat pinili nating magmahal at pinili nating magbigay ng buhay sa mga tao minamahal natin. Sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, mapapansin po natin na mayroon pong nagaganap na gulatan dito sa pagitan ng mga disipulo at ng ating Panginoon. Bakit? Ang ating panata 16 ng Mateo. Kung babalikan po natin ang ating ebanghelyo nung nakaraang linggo, dito po ay naggaling din sa kabanata 16. Isang kabanata lang po yung nakaraang ebanghelyo at ang ebanghelyo ngayon. Pero nung nakaraang linggo, ang makikita po natin ay si Pedro na nagsabi sa ating Panginoon, ikaw ang Mesiyas. Agad-agad, pinuri ng ating Panginoon si Pedro sa pagsasabing, ang mga salitang iyan ay hindi nanggaling sa iyo, kundi nanggaling sa Diyos. At dahil dyan, gagawin kitang bato ng simbahan. So, tuwan-tuwa si Pedro. Pero pagkatapos po ng pagbasa ngayon, mga ilang verses lamang, narito na si Pedro. Nang sabihin ng ating Panginoon ang mga susunod na salita, ako ay pupunta sa Jerusalem, magbabata o magdadala o haharap sa maraming pagsubok na manggagaling sa mga pinuno ng bayan. Ako'y mamamatay sa krus, ngunit sa ikatlong araw, ako'y mabubuhay. Ginulantang
ng ating Panginoon ang mga disipulo, lalong-lalo na si Pedro, sapagkat hindi niya kayang unawain ang isang Mesiyas na magliligtas sa mga Israelita ay dadaan sa paghihirap at dadaan sa pagkamatay. Hindi na po narinig ni Pedro ang susunod sa pagkamatay na na may pagkabuhay pagkatapos sa ikatlong araw. Hindi na po niya narinig yun. Ang tanging narinig niya, magpapahirapan si Jesus at mamamatay. Ayaw na ayaw po natin tulad ni Pedro ang mga salitang paghihirap, kamatayan. Ayaw po natin ang pagkapiko, ayaw po natin ang napapahiya, ayaw po talaga natin ang nahihirapan. Hanggat maaari, iiwasan po talaga natin yan. Kaya't kinuha ni Pedro si Jesus at dinala sa isang tabi at pinagsabihan. At ang sabi ni Pedro, huwag mong sasabihin yan sa harap ng tao. Ikaw ay Mesiyas. At ang sabi ng ating Panginoon, lumayas ka, Satanas. Ang mga binabanggit mo ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa tao. Grabe no mga kapatid. Nakakailang verses pa lang tayo na pinuri si Pedro. Ngayon naman, sinasabihin siya'y isang Satanas. Ang ibig sabihin ito, sa konteksto po ng ating pagbasa, ang salitang Satanas po, hindi po ibig sabihin na si Pedro ay Satanas, kundi yung mismong akto ng kanyang iniisip ay nanggagaling sa isang uring pag-iisip na kay Satanas lamang. Sapagkat ang salitang Satanas ay nangangahulugan po ng pag-iwas sa kalooban ng Diyos. Si Satanas ay laging lumalayo sa kalooban ng Diyos. Kaya't nang sinabi ng ating Panginoon, lumayo ka, Satanas. Para ba kang sinasabing, nasaan ka na, Pedro, ang aking bato? Bakit ngayon hinahadlangan mo ako na gawin ang kalooban ng Diyos? At ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang yakapin, ang anumang paghihirap, sakripisyo, at pagkamatay na dulot ng kanyang desisyon na magmahal. Mga kapatid, pagkatapos pong sabihin ito ng ating Panginoon kay Pedro, humarap siya sa mga disipulo at ang sabi niya, isang panggugulat na naman, sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung nais talaga ninyo akong sundan, kalimutan ninyo ang inyong mga sarili, buhatin ninyo ang inyong krus, at sundan ako. Mga kapatid, marami po sa ating mga Kristiyano ay Kristiyano lamang dahil may hinihingi tayo sa Diyos. Marami sa ating Kristiyano sapagkat si Jesus ay tumutugon. Marami sa atin ay Kristiyano sapagkat ito'y Diyos na nagpapagaling ng mga may sakit. Nagpapalayas ng mga demonyo. Nagpaparami ng mga tinapay. Sumasagot ng ating panalangin. Subalit hindi natin nakita ng tunay na pagsunod sa ating Panginoon ay hindi lamang sa mga puntong ito, kundi yung mismong sinasabi ng Panginoon, ako ay nagpunta sa Jerusalem upang magbata ng krus, magbata ng hirap para sa inyo hanggang sa ako'y mamatay. Dapat ito rin ang landas na dapat mong tahakin. Sa mga tuwid mga kapatid, hindi po tayo ganap na nagiging disipulo kung hindi po natin pipiliin pumunta sa ating mga Jerusalem, sa ating mga hamon ng buhay. Hindi po tayo tunay na magiging alagad ng ating Panginoon kung hindi natin babatain, dadalhin ang mga krus na ibinibigay ng ating Panginoon dahil sa pinili nating magmahal ng ating kapwa upang sa ganon mamatay sa ating mga sarili. Pero pagkatapos ng pagkamatay, mga kapatid, ay mayroong muling pagkabuhay. Balikan po natin, alamin po ninyo ang ating mga sarili, mga kapatid. At mapapansin ninyo, ang ating mismong pagkatao ay nanggaling sa ating mga desisyon na magmahal at harapin ang mga iba't ibang pagsubok ng ating buhay. Ito po ang nagbibigay ng ating tunay na pagkatao, isang mabungang tao.
tingnan po natin, di po ba? Hindi naman po talaga yung mga kaligayahan natin ang nagbigay ng tunay na pagkatao sa atin. Hindi naman po yung mga tagumpay ang nagbigay ng tunay na pagkatao sa atin. Ang mga paghihirap natin, kung paano natin hinarap, kung paano natin binata, kung paano natin binuhat, kung paano natin niyakap ang mga iba't ibang pagsubok sa buhay, at kung paano tayo nagtagumpay, di po ba ito ang nagbibigay ng lakas sa ating buhay? Hindi po ba ito ang nagbibigay ng kaligayahang di malirip sa ating buhay, na alam natin na hindi natin tinakbuhan ng ating krus, kundi pinili pa natin magmahal, at alam din natin na sa pagpili natin sa pagmahal, naroon ang kaakibat na masaktan, mahirapan, magsakripisyo at mag-alay ng buhay. Dahil ang paghihirap na anumang dinadaanan natin ay walang kwenta kung hindi ito nanggaling sa desisyon nating magmahal. Subalit kapag tayo ay nag-decide na magmahal, ang anumang paghihirap ay gumagaan. Kapag tayo ay pumiling magmahal, ang anumang krus na binubuhat natin ay nagkakaroon ng kahulugan, sapagkat hindi tayo naghihirap na susugatan ng walang katuturan. Ito'y para sa ibang tao na ating minahal. Alam niyo, kung babalikan niyo mga kapatid, ako po bilang isang Jesuitang pare, ang aking unang assignment po ay sa New Bilibid Prison. Nung una po, talagang tinatanong ko ang Diyos. Ang dami-daming pwedeng puntahan. Bakit sa New Bilibid Prison ako dinala? Talagang ako po ay nakaramdam ng sugat. Nag-aral ako sa Ateneo ng napakahabang taon, more than 13 years. Pupunta lang pala ako sa New Bilibid Prison, at doon naramdaman ko ang hirap ng buhay, ang hirap ng pakikiisa sa mga bilanggo. Pero ngayon, mga kapatid, nung ako'y malayo na sa New Bilibid Prison, masasabi ko mga kapatid na kung sino man ako sa buhay ko ngayon, ako po ay hinubog ng bilangguan. Ako po ay hinubog ng mga pagpapakasakit, paghihirap, luha, pagod, pagkadismaya sa mga bilanggo, sa aking mga pananalangin tila hindi sinasagot ng Diyos, sa aking mga krus araw-araw na ginagawa ko araw-araw, na hindi ko alam ang dahilan, pero niyakap ko sapagkat pinili ko magmahal. Ngayong wala na po ako sa Bilibid Prison, masasabi ko po mga kapatid na kapag babalikan ko po ang New Bilibid Prison, ang aking karansan bilang pare, dito po ako humuhugot ng lakas. Ang dating madilim na karanasan ko ngayon sa kalayuan, ito po ay pinanggagalingan ko ng kaligayahan, sapagkat natuto akong magmahal sa pagbubuhat ko ng krus araw-araw sa New Bilibid Prison. Kaya nga po, tama po ang ating pagbasa, mga kapatid, na kapag kinalimutan mo ang iyong sarili, doon ka nabubuhay. Kapag inialay mo ang iyong sarili hanggang kamatayan, doon ka makakaranas ng muling pagkabuhay. Kapag ikaw ay naging tapat sa mga hamon ng iyong buhay at hindi ka tumakbo, doon mo mapapansin ang tunay na tagumpay ng ating buhay. Tanungin po natin ang ating mga sarili sa mga sandaling ito. Ikaw ba ay katulad ni Pedro, mga kapatid, na nagtatanong sa Diyos, bakit may mga pagsubok sa buhay? Ikaw ba ay lumalayo sa krus ng Panginoon? O ikaw ba ay isang tunay na disipulo na nakita mo ang halaga ng pagbubuhat ng krus araw-araw? Alam mo mga kapatid, sa huling pagtutuos, kung titingnan po talaga natin ang ating buhay, ang buhay po ay isang bulatan. Ginugulat po tayo araw-araw ng mga iba't ibang karanasang hindi po natin maunawaan. At dahil hindi po tayo handa sa mga nagaganap sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon ng COVID ngayon,
tayo po ay kadalasang nasasaktan. Tayo po'y kadalasang nasusugatan. Tayo po'y kadalasang hinahamon na magtaya sa buhay. Gulatan lang yan eh. Pero kapatid, di po ba? Hindi po tayo kayang gulatin ng anumang maaaring mangyari sa ating buhay kung tayo ay nagdesisyon ng magmahal. Sapagkat kapag ikaw ay nagdesisyon ng magmahal, inihahanda mo na rin ang iyong sariling masaktan, masugatan, maghirap, magsekripisyo, mag-alay ng buhay para sa iba. Kahit hindi ka na magugulat. Ang mga taong nagdesisyon ng magmahal nang dumating ang COVID virus, nagulat sila. Pero pansandali na lamang. Sapagkat pagkatapos magulat, agad bumangon, hinarap ang COVID virus ng may pagmamahal. Alam na nila na maaaring may posibilidad na mahawa. Alam na nila na ito'y mahabang labanan. Pero hindi na mahalaga kung saan ito tutungo. Hindi na mahalaga sa mga taong natutong magmahal, kailan ba ito matatapos? Ano bang dapat kong gawin? Sapagkat malinaw sa kanila na ang kanilang desisyong magmahal ay isang desisyon na sinasabi tulad ng ating Panginoon, dahil ako'y nagdesisyong magmahal, pupunta ako sa aking Jerusalem. Dahil sa ako'y nagdesisyong magmahal, handa na akong magbata ng mga anong krus na bubuhatin ko. Dahil sa ako'y nagdesisyong magmahal, handa na akong mamatay. Palay ko, sa mga nasa frontliners, lalong-lalo na mga doctors, nurses, volunteer, ang kanilang Jerusalem ay ang ospital. Ang mga pagpapagal araw-araw na sakripisyong dinaraanan nila ay ang pagharap sa mga pasyenteng maaaring pagkunan ng karamdaman. At ang pagkamatay ay yung mismong nakakalimutan na nila ang kanilang mga sarili, hindi na sila nagpapahinga, hindi sila nagbabakasyon, sapagkat ang nasa isip nila ay ang ibang tao. Pero, ang tanong, pagkatapos ng kamatayan ay muling pagkabuhay. Alam ng mga taong nasasaktan, ng mga taong nagmahal, ang isang katotohanan, na buhay sa puso nila ang Diyos, sapagkat sinunod nila ang kalooban ng Diyos. Sa panahon po ng COVID virus, mga kapatid, sa buhay mo ngayon, tanungin mo ang sarili mo, saan ang Jerusalem mo? Tanungin mo ang mga sarili. Ang mga paghihirap, sugat na nararamdaman mo sa mga sandali ito ba'y dahil sa desisyon mong magmahal? Dahil sa ikaw ay nagdesisyon magmahal, ikaw ba'y nakakaramdam ng pagkamatay? Na hindi mo sinusunod ang gusto mo, kundi ang sinusunod natin ay ang kalooban ng Diyos. Mayroon kang gustong gawin, hindi mo na ginawa. Sapagkat mas mahalaga ang kalooban ng Diyos. Ito po'y pagkamatay. At sa uling pagtutuos, naroon po ang muling pagkabuhay. Mga kapatid, aanhin ko ang mabilisang instant bilo-bilo kung ito naman ay walang kwenta at walang lasa. Minadali lamang, hindi pinahirapan. Mas gugustuhin kong maghintay, mahirapan, magpawis, magsakripisyo habang hinihintay ko sa aking buhay ang tunay na ligayang nakakamtan lamang sa pamamagitan ng pagbubuhat ng krus araw-araw, pagkamatay sa sarili at sakripisyo. Sa huling pagtutuos, ang tunay na kaligayahan ay wala sa mga bagay na ating nakamtan. Ang tunay na kaligayahan
ay sa mga bagay na ating binitawan upang sundin ang kalooban ng Diyos. Muli mga kapatid, lagi po nating tandaan, piliin mong magmahal. Subalit lagi mong tatandaan na kapag pinili mong mahalin ng Diyos at inyong kapwa, pinipili mo rin na ikaw ay masaktan, mahirapan, masugatan, magsakripisyo at mamatay para sa mga minamahal mo sa buhay. Pero okay lang. Huwag mong pansinin si Pedro nang natandaan lamang ay mamamatay si Jesus at hindi na niya narinig na may pagkabuhay sa ikatlong araw. Yun ang lagi mong tatandaan sa anumang pagkamatay mo, na may pagkabuhay na magmuli na naghihintay sa iyo. At ito ang tunay na sukatan ng pagiging isang disipulo. Nasasaktan ka ba? Sugatan ka pa? Marami ka bang pagsubok sa buhay na gusto mo nang sukuan? Huwag ka mag-alala, ang mga bagay na ito ay tanda lamang ng isang bagay. Natuto kang magmahal. Sabi ng aking isang kaibigan, Padre, ayoko nang magmahal. Pagod na ako. Lagi lang akong sinasaktan ng taong minahal ko. Pagod na akong magmahal. Pero ang tanong ko sa kanya, alin ba ang mas mahirap? Ang sabihin mo, ayoko nang magmahal dahil ayoko nang masaktan? Pero hindi ba't mas mahirap ang sabihin mo sa sarili mo, ayoko nang magmahal sapagkat mas hindi ka magiging totoo sa iyong sarili? Hindi po natin matatakbuhan ang mga pagsubok sa buhay. Subalit kung alam natin ang dahilan kung bakit natin ito niyayakap, ang lahat ay gumagaan sapagkat nagkakaroon ng kahulugan ang anumang sugat paghihirap na dinaraanan natin sa ating buhay. Ang pag-ibig ang dahilan ng lahat ng paghihirap. Ang pag-ibig din ang magiging dahilan ng ating muling pagkabuhay.